10 mga pinakamapanganib na snipers sa mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang snipers ay tumutukoy sa mga sundalong may pambihirang kakayahan sa pagbaril mula sa malalayong distansya. Tahimik lang sila kung kaya't kinatatakutan sila sa digmaan. Ang kanilang mga kwento ay hinahangaan dahil sa kanilang husay at tapang. Pero bago maging magaling na sniper ay kailangan muna ng sapat na kaalaman at kasanayan. At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga mapanganib na snipers sa buong mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Carlos Norman Hathcock Tuohy. Si Carlos Norman Hathcock Tuohy ay isang kilalang sniper mula sa United States. Ipinanganak siya noong May 20, 1942 sa Little Rock, Arkansas. Bata pa lang ay mahilig na siyang mangaso at magbaril, kaya maaga siyang natuto na maging mahusay sa pagbaril. Dahil sa galing niya ay naging isa siya sa pinakahinahangaang sniper sa kasaysayan ng digmaan. Nang siya ay 17 years old, ay sumali si Hathcock sa United States Marine Corps noong 1959. Agad na napansin ang kanyang husay sa pagbaril. Nang magsimula ang Vietnam War, siya ay ipinadala doon at naging bahagi ng isang special sniper team. Habang nasa Vietnam, ay nakilala si Hathcock hindi lang sa kanyang galing sa pagbaril, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa misyon at sa kanyang mga kasamahan. May naitala siyang mahigit 93 confirmed kills sa buong career niya. Ngunit sinasabing mas marami pa dahil hindi lahat ng kanyang misyon ay naitala. Kaugnay nit, isa sa mga pinakatanyag na kwento tungkol kay Hathcock ay ang kanyang misyon na patayin ang isang North Vietnamese Army sniper na tinawag na The Apache. Kilala ang babaeng ito sa kanyang kalupitan sa mga bihag na American soldiers. Gamit ang kanyang husay at taktika, ay matagumpay na napatay ni Hathcock ang sniper na ito, na nagbigay ng malaking moral boost sa mga sundalong Amerikano. Dagdag pa rito, isa pang kilalang tagumpay ni Hathcock ay nang mapatay niya ang isang mataas na opisyal ng North Vietnamese Army mula sa layo na 2,500 yards. Ginamit niya ang isang .50 caliber machine gun na ginawa niyang sniper rifle. Ang record na ito ay itinuturing na isa sa pinakakahangahangang sniper shots sa kasaysayan. Samantala, hindi lang dahil sa dami ng kalabang napatay kaya nakilala si Hathcock. Kilala rin siya sa kanyang tapang at malasakit sa mga kasamahan niya. Sa isang pagkakataon ay nasunog siya nang sumabog ang kanilang sasakyan dahil sa isang landmine. Kahit na siya ay nasugatan ng malubha, ay nagawa pa rin niyang iligtas ang kanyang mga kasamahan mula sa apoy. At dahil sa kanyang katapangan ay binigyan siya ng Silver Star na isa sa mga pinakamataas na parangal sa militar ng United States. Number 2, Simo Häyhä. Si Simo Häyhä, na kilala rin bilang The White Death, ay isang bantog na sniper mula sa Finland na naging sikat dahil sa kanyang husay sa pagbaril noong Winter War mula 1939 hanggang 1940. Ipinanganak siya noong December 17, 1905 sa Rautjärvi, Finland at lumaki bilang isang simpleng magsasaka at mangangaso. Sa murang edad ay nahasa na niya ang kanyang galing sa pagbaril na naging mahalaga nang dumating ang digmaan. Nang nagsimula ang Winter War sa pagitan ng Finland at Soviet Union, ay agad na sumali si Häyhä sa Finnish Army. Kahit maliit siya, ay naging sandata niya ang bilis at galing sa pagtatago gamit ang camouflage sa snow forest ng Finland. Ang gamit niyang baril ay isang M28 Kion-30 rifle. Ito ay isang versyon ng Mosin Nagant na familiar sa kanya dahil sa ilang taon niyang pangangaso. Hindi siya gumamit ng telescope at mas pinili niya ang simpleng iron sights para maiwasang makita ang anumang liwanag na pwedeng maglantad ng kanyang pwesto. Samantala, sa digmaan ay naging kilala si Häyhä sa kanyang disiplina at ingat sa bawat pagputok. Kahit sobrang lamig na umaabot ng 40 degrees Celsius, ay matiyaga siyang nanatili sa kanyang pwesto, naghihintay ng tamang pagkakataon para tamaan ang mga Soviet forces. Ngunit dahil sa kanyang galing, ay nakapagtala siya ng mahigit 500 confirmed kills na siyang pinakamaraming naitala sa kasaysayan ng mga sniper.
Ang bilang na ito ay kinumpirma ng Finnish military, kaya nakilala siya bilang pinaka-epektibong sniper sa buong mundo. Gayun din, tinawag siyang The White Death ng mga Soviet dahil sa kanyang puting damit at ang takot na idinulot niya sa kanila. Maraming beses siyang tinangkang patayin ng mga Soviet gamit ang mga mortar at artillery, pero lagi siyang nakaligtas. Ngunit noong March 6, 1940 ay isang bala mula sa Soviet sniper ang tumama sa kanyang panga at muntik na siyang mamatay. Pero nakaligtas siya at nagising mula sa kanyang koma noong March 13, 1940. Ito ang araw na natapos ang digmaan. Number 3. Vasily Zaitsev. Si Vasily Zaitsev ay isang kilalang sniper mula sa Soviet Union noong World War II, lalo na sa labanan ng Stalingrad. Ipinanganak siya noong March 23, 1915 sa isang maliit na bayan sa Ural Mountains na tinatawag na Yeleninskoye. Bata pa lang ay natuto na siyang gumamit ng baril dahil sa pangangaso ng mga hayop tulad ng usa at lobo. Ang mga kasanayan niyang ito ay naging mahalaga nang siya ay naging sniper. Noong nagsimula ang digmaan, si Zaitsev ay naglilingkod sa Soviet Navy bilang petty officer. Ngunit noong July 1942 ay humiling siya na mailipat sa frontline at napunta siya sa 62nd Army na lumalaban sa Stalingrad. Doon ay ipinakita niya ang kanyang husay bilang sniper. Ginamit niya ang mga natutunan niya sa pangangaso upang tamaan ang mga kalaban mula sa malayo. At sa loob ng ilang buwan ay napatay niya ang mahigit 225 German soldiers, kasama na ang ilang opisyal at sniper. Maliban dito, isa sa mga pinakakilalang kwento tungkol kay Zaitsev ay ang tungkol sa kanyang tunggalian kay Major Erwin König na isang elite German sniper. Bagamat walang official record tungkol kay König, ay naging bahagi na ng alamat ng digmaan ang kwento ng kanilang labanan. Sinasabing matapos ang matinding laban ay napatay ni Zaitsev si König, na lalong nagpalakas sa kanyang pangalan bilang isang legend. Bukod sa pagiging mahusay na sniper, ay naging mahusay din si Zaitsev bilang guro. Nagturo siya sa isang grupo ng mga elite sniper na tinawag na Zaitsev's Snipers. Ayon sa kwento, ang mga tinuruan niya ay nakapatay ng mahigit 3,000 na kalaban sa digmaan na patunay ng bisa ng kanyang mga turo. Subalit nasugatan si Zaitsev noong January 1943 sa labanan ng Stalingrad, na pansamantalang nagdulot ng kanyang pagkabulag. Ngunit, pagkatapos ng isang matagumpay na operasyon, ay bumalik siya sa serbisyo bago matapos ang digmaan. At matapos ang digmaan, ay pinarangalan siya bilang Hero of the Soviet Union, ang pinakamataas na karangalan sa bansa. Tumanggap din siya ng iba't ibang medals para sa kanyang kabayanihan. Pagkatapos ng digmaan, ay naging engineer si Zaitsev at namuhay ng tahimik sa Kiev, Ukraine. Namatay siya noong December 15, 1991 sa edad na 76. Ang kanyang sniper rifle na isang Mosin Nagant ay nakadisplay ngayon sa Stalingrad Museum bilang parangal sa kanya. Number 4. Craig Harrison. Si Craig Harrison ay isang dating sniper ng British Army na sumikat dahil sa kanyang kahanga-hangang galing sa pagbaril. Ipinanganak siya noong 1974 at naging bahagi ng Household Cavalry. Ito ay isang military unit sa United Kingdom na kilala sa pagbibigay proteksyon sa British Royal Family. Bukod sa kanilang ceremonial duties, ay tinuruan din si Harrison ng mga kasanayan sa labanan, lalo na sa pagiging isang sniper. Noong 2009 ay naging bantog si Harrison dahil sa isang pambihirang tagumpay habang nasa misyon sa Afghanistan. Sa isang operasyon doon ay napatay niya ang dalawang kaaway mula sa layo na 2,475 meters. Ang ganitong distance ay napakahirap tamaan dahil sa mga bagay tulad ng hangin, gravity at temperature. Ang bala ay lumipad ng mahigit 6 seconds bago tumama sa target, kung kaya't kailangan nito ng tamang calculation at husay. At dahil sa kanyang nagawa, ay kinilala si Harrison bilang isa sa pinakamagaling na sniper sa kasaysayan ng militar. Maraming humanga sa kanya at nakuha niya ang respeto ng kanyang mga kasamahan at ng mga eksperto. Dahil dito ay nakilala siya sa buong mundo, lalo na sa mga interesadong matuto tungkol sa sniping at militar.
Pero sa kabila ng kanyang tagumpay ay hindi naging madali ang buhay ni Harrison. Naranasan niya ang matinding stress at trauma mula sa digmaan na nagdulot sa kanya ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Ang PTSD ay isang kondisyon na karaniwang nararanasan ng mga sundalo na nakaranas ng matinding hirap sa digmaan. Dahil dito ay nahirapan si Harrison sa kanyang personal na buhay at napilitan siyang mag-retire mula sa serbisyo noong 2014. Pagkatapos mag-retire ay nagsimula si Harrison na magsalita tungkol sa kanyang mga karanasan, lalo na tungkol sa epekto ng PTSD. Ibinahagi niya ang hirap ng pagiging isang sniper, ang pressure at ang mga epekto ng kanyang mga naranasan. Ang kanyang tapang na magsalita tungkol sa kanyang mga karanasan ay nagbigay ng inspirasyon sa marami at nagbukas ng kamalayan tungkol sa mga pinagdadaanan ng mga sundalo. At ngayon si Harrison ay aktibong sumusuporta sa mga kampanya para sa kapakanan ng mga sundalo, lalo na sa usapin ng mental health. Number 5. Nicholas Irving. Si Nicholas Irving ay isang kilalang sniper sa militar ng United States. Nakilala siya bilang The Reaper dahil sa kanyang husay at dami ng napatay habang naglilingkod. Ipinanganak siya noong November 28, 1987 sa Fort Meade, Maryland. Dahil ang kanyang pamilya ay may koneksyon sa militar, sumali siya sa US Army noong 17 years old siya. Napabilang siya sa 3rd Ranger Battalion na isang unit na kilala sa mga mapanganib na misyon. Habang nagsisilbi ay sumali siya sa maraming misyon sa Iraq at Afghanistan. Dito siya naging bantog bilang isang sniper at nakapagtala ng higit 33 confirmed kills sa loob lamang ng 100 days noong 2009. Dahil sa kanyang husay, siya ay kinilala bilang isa sa pinakamahusay na sniper sa kasaysayan ng 3rd Ranger Battalion. Ang paggamit niya ng SR-25 sniper rifle ay malaking tulong sa kanyang tagumpay sa mga misyon. Samantala, pagkatapos ng kanyang serbisyo sa militar, ay nagsulat si Irving ng libro na tinawag na The Reaper, Autobiography of one of the deadliest special ops snipers. Dito niya ikinuwento ang kanyang mga karanasan bilang isang sniper at ang hirap na kanyang naranasan sa digmaan. Ang aklat na ito ay naging bestseller at nagbigay ng inspirasyon sa marami. Lumabas din siya sa mga palabas sa telebisyon tulad ng American Grit, kung saan naging coach siya. Ngunit kahit na naging matagumpay siya ay nanatili siyang humble. Patuloy siyang nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang mga lecture at seminar. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang disiplina at determinasyon ay mahalaga, hindi lang sa militar kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. Sa kasalukuyan ay kinikilala si Nicholas Irving bilang isang writer, motivational speaker at military consultant. Number 6. Rob Furlong. Si Rob Furlong ay isang Canadian sniper na naging kilala dahil sa isa sa pinakamalayong sniper kills sa kasaysayan ng militar. Ipinanganak siya noong 1976 sa Newfoundland, Canada at nagsilbi sa Canadian Armed Forces sa 3rd Battalion ng Princess Patricia's Canadian Light Infantry o PPCLI. Napatunayan ang kanyang husay bilang sniper noong Operation Anaconda sa Afghanistan noong 2002, isang laban kontra sa mga ng Taliban forces at Al-Qaeda. Samantala, noong March 2002 sa Shahikot Valley, Afghanistan, nangyari ang pinakamahalagang bahagi ng career ni Furlong. Siya at ang kanyang grupo ay nasa mataas na lugar upang suportahan ang mga American troops gamit ang kanilang mga sniper rifle. Sa isang pagkakataon ay nakita nila ang grupo ng mga Taliban na papalapit upang umatake. Gamit ang kanyang Macmillan TAC-50 sniper rifle ay nagawa ni Furlong na tamaan ang isang Taliban mula sa layo na 2,430 meters. Ito ang naging pinakamalayong sniper kill noong panahong iyon at tumama ang bala sa dibdib ng target na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Dagdag pa rito, ang tagumpay na ito ay nagpakita ng galing ni Furlong bilang sniper at ng husay ng kanyang gamit na rifle. Ang Macmillan TAC-50 ay kilala sa pagiging tumpak kahit sa malalayong distance. Kahit na napakalayo ng target, ay nagawa ni Furlong na isaalang-alang ang bilis at direksyon ng hangin
at ang tamang pag-ikot ng bala upang siguraduhing tatama ito sa kanyang target. Subalit pagkatapos ng kanyang military service ay bumalik si Furlong sa Canada at naging isang police officer. Patuloy siyang nagturo ng mga bagong snipers at itinatag ang Furlong Firearms Training Center sa Alberta, Canada. Sa training center na ito ay nagtuturo siya ng tamang paggamit ng mga armas at sniper training para sa mga professionals at mga civilian. Ang kwento ni Rob Furlong ay nagbigay ng inspirasyon sa marami, lalo na sa mga nasa larangan ng militar at law enforcement. Ang kanyang nagawa ay kinikilala sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kahusayan at dedikasyon sa larangan ng sniping. Number 7. Adelbert F. Waldron. Si Adelbert F. Waldron ay isa sa mga pinakasikat na sniper sa kasaysayan ng militar ng United States, lalo na noong Vietnam War. Ipinanganak siya noong March 14, 1933 at sumali sa US Army bilang member ng 9th Infantry Division. Kaugnay nito, ang husay ni Waldron bilang sniper ay nagpakitang gilas noong 1969 sa Vietnam. Dito ay nakapagtala siya ng 109 na confirmed kills na nagbigay sa kanya ng mataas na ranggo bilang sniper sa kasaysayan ng US military. Ang kanyang kakayahan ay lalo pang pinuri dahil kaya niyang tamaan ang mga kalaban mula sa malalayong distance kahit nasa gitna ng matinding labanan. Samantala, isang kilalang kwento tungkol kay Waldron ay noong napatumba niya ang isang kalaban mula sa higit 900 yards habang nasa bangka sa Mekong River. Ang kalaban na nagtatago sa ilalim ng puno at may hawak na rocket-propelled grenade ay agad niyang napatay sa loob lamang ng ilang segundo. Ipinakita ng insidenteng ito ang kanyang kahanga-hangang galing at bilis sa pagdedesisyon. Bukod sa kanyang mga tagumpay, kilala rin si Waldron bilang isang mapagpakumbabang sundalo. Hindi siya naghahangad ng papuri o atensyon para sa kanyang mga nagawa. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ay nanatili siyang tahimik at simple, na lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang tunay na professional. Dahil dito, naging inspirasyon siya sa maraming sundalo at sniper na sumunod sa kanyang mga yapak. Subalit pagkatapos ng kanyang serbisyo sa Vietnam, ay binigyan siya ng mga parangal tulad ng Distinguished Service Cross, Silver Star at Bronze Star Medal bilang pagkilala sa kanyang katapangan at husay. Ang kanyang mga nagawa ay naging bahagi ng kasaysayan ng US military at nagsilbing pamantayan para sa mga susunod na sniper. Sa kabilang banda, namatay si Adelbert F. Waldron noong October 18, 1995, ngunit ang kanyang pangalan ay patuloy na makikita sa mga libro, documentaries at mga alaala ng mga sundalong nakasama niya. Ang kanyang kwento ay patunay ng tapang, husay at dedikasyon sa serbisyo na nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa mga sundalo ngayon, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon ng mga mandirigma. Number 8. Rosa Shanina. Si Rosa Shanina ay isang kilalang babaeng sniper mula sa Soviet Union na nagkaroon ng mahalagang papel sa World War II. Ipinanganak siya noong April 3, 1924 sa isang maliit na village sa Yedma, Arkhangelsk Oblast. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya na pinahahalagahan ng edukasyon. Kahit mahirap ang buhay, ay nagsikap siyang mag-aral at natutong magbasa ng maaga, kung kaya't nakapasok siya sa Arkhangelsk Teachers Training College. Samantala, nang sumiklab ang digmaan, ay nagdesisyon si Rosa na sumali sa Red Army kahit hindi sang-ayon ang kanyang pamilya. Naging mas determinado siyang lumaban para sa kanilang bansa nang mamatay ang kanyang kapatid na si Mikhail sa labanan sa Leningrad. Sumali siya sa 184th Rifle Division at naging bahagi ng isang grupo ng mga babaeng sniper. Sa maikling panahon ay nakilala siya dahil sa kanyang husay bilang sniper. Sa edad na 19 ay naging bihasa si Rosa sa pagiging sniper. Nakapagtala siya ng higit sa 59 na confirmed kills, kabilang na ang 12 na kaaway na sniper. Dahil dito, 3 beses siyang pinarangalan ng Order of Glory, isa sa pinakamataas na parangal sa Soviet Union.
Iilan lamang ang mga babaeng nagawaran ng ganitong karangalan kung kaya't lalong nakilala si Rosa. Bukod sa kanyang galing, kilala rin si Rosa sa kanyang tapang. Kahit may pagkakataon siyang manatili sa likod at magpahinga, ay mas pinili niyang lumaban sa harap kasama ang kanyang mga kasama. Ang kanyang dedikasyon at tapang ay nagsilbing inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kababaihang nagnanais maglingkod sa kanilang bansa. Ngunit sa kasamaang palad, maagang natapos ang buhay ni Rosa Sianina. Dahil noong January 1945, sa labanan ng Königsberg, ay nasugatan siya ng husto habang sinisikap niyang iligtas ang isang nasugatang opisyal. Dinala siya sa hospital, ngunit namatay siya noong January 28, 1945, sa edad na 20. Ang kanyang kamatayan ay isang malaking kawalan para sa Red Army at sa mga humahanga sa kanyang tapang at determinasyon. Matapos ang digmaan, si Rosa ay inalala bilang simbolo ng karangalan at sakripisyo ng mga kababaihan sa Soviet Union. Natagpuan din ang kanyang mga diary pagkatapos ng kanyang kamatayan at dito nakita ang mas malalim na bahagi ng kanyang buhay at mga karanasan sa digmaan. Ipinakita ng kanyang mga diaries ang kanyang mga pangarap, takot at pag-asa. Number 9. Henry Norwest. Si Henry Norwest ay isang kilalang sniper mula sa Canada na naglingkod noong World War I. Ipinanganak siya noong 1884 sa Fort Saskatchewan, Alberta. May lahi siyang Metis, isang grupong may pinaghalong katutubo at European. Bago siya sumabak sa digmaan, ay nagtatrabaho siya bilang cowboy at trapper. Dito nahasa ang kanyang galing sa paggamit ng baril at matalas na mata. Noong 1915, sumali si Norwest sa Canadian Army. Sa simula, isa siyang scout sa 50th Battalion, pero dahil sa kanyang natatanging husay sa pagbaril, ay agad siyang naging sniper. Sa 3 taon ng serbisyo, ay naging kilala siya sa kanyang kakayahang magtago at tamaan ang mga kalaban mula sa malalayong distansya. Nakapagtala siya ng mahigit 115 na kumpirmadong kalaban na napatay. Ngunit marami ang naniniwala na mas marami pa ang tunay niyang napatay dahil hindi lahat ay naitala noon. Samantala, hindi lang sa pagbaril kilala si Norwest, kundi pati na rin sa tahimik at maingat niyang pagkilos sa digmaan. Madalas siyang magpalit ng pwesto upang hindi siya matunton ng mga kalaban. Dahil na rin sa kanyang galing sa pangangaso, ay nagawa niyang umiwas sa mga pagtatangka ng kalaban na hulihin o labanan siya. Dahil dito ay hinangaan siya ng kanyang mga kasamahan at pati na rin ng mga kalaban. Naging legend siya sa digmaan at marami ang naimpluwensyahan ng kanyang mga nagawa. Gayon din naman, pinarangalan si Norwest ng Military Medal noong 1917 dahil sa kanyang katapangan at husay bilang sniper. Nakapagligtas siya ng maraming buhay ng kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng pagtama sa mga kalaban mula sa malayo. At noong 1918 ay muli siyang pinarangalan ng isa pang medal bilang dagdag sa kanyang military medal at bilang pagkilala sa kanyang tuloy-tuloy na kagitingan at serbisyo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ay nasawi si Norwest noong August 18, 1918, malapit sa Amiens, France, sa isa sa pinakamahigpit na labanan ng digmaan. Napatay siya ng isang German sniper pero nanatiling buhay ang kanyang alaala. Nagluksa ang kanyang mga kasamahan sa kanyang pagkamatay at ginawaran siya ng mga alaala at monuments sa mga komunidad ng Metis bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Number 10. Christopher Scott Kyle. Si Christopher Scott Kyle o mas kilala bilang Chris Kyle ay ipinanganak noong April 8, 1974 sa Odessa, Texas, USA. Siya ay kilala bilang isa sa pinakasikat na sniper sa kasaysayan ng militar ng United States. Nagsilbi siya sa United States Navy SEALs mula 1999 hanggang 2009 at naging bahagi siya ng 4 na misyon sa Iraq. Sa kanyang serbisyo ay nagkaroon siya ng tinatayang 160 na mga kumpirmadong patay na kaaway na naging dahilan upang tawagin siyang The Legend ng kanyang mga kasama at The Devil of Ramadi ng mga kaaway. Samantala, bago siya sumali sa militar, si Kyle ay isang rodeo cowboy.
Sumali siya sa Navy SEALs noong 1999 at matapos ang matinding pagsasanay, ay naging member siya ng SEAL Team 3. Nang ipinadala siya sa Iraq, ang kanyang pangunahing trabaho ay protektahan ang mga American soldiers at Iraqi sa pamamagitan ng pagiging sniper. Ipinakita ni Kyle ang kanyang galing sa pag-target mula sa malalayong distansya. Isa sa kanyang pinakakilalang action ay ang pagtama sa isang kaaway na may rocket launcher mula sa 2,100 yard ang layo. Ngunit hindi lang sa pagiging sniper nakilala si Kyle. Kilala rin siya sa kanyang malasakit sa kanyang mga kasama. Madalas niyang inilalagay ang kanyang sarili sa peligro upang iligtas ang iba, kung kaya't nabigyan siya ng maraming parangal tulad ng 2 Silver Star at 5 Bronze Star para sa kanyang katapangan. Pero ang kanyang serbisyo ay may kasamang paghihirap. Naranasan ni Kyle ang mga physical at emotional effects ng labanan, kabilang ang Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD. Dagdag pa rito, noong 2009 matapos siyang mag-retire, ay isinulat ni Kyle ang kanyang libro na pinamagatang American Sniper. Nang mailathala ito noong 2012, ay agad itong naging bestseller. Ginawa rin itong pelikula noong 2014, kung saan ang naging direktor nito ay si Clint Eastwood at ginampanan ni Bradley Cooper ang role ni Kyle. Kahit na naging matagumpay siya, ay patuloy pa rin si Kyle sa pagtulong sa iba, lalo na sa mga veterans na may PTSD. Itinatag niya ang Fitco Cares Foundation, isang organization na tumutulong sa mga veterans.